bahagi sa inyo. Tingnan nyo nga po muna ang imahe ng Nazareno. Titigan nyo po mabuti kung ayaw nyong bumabayan dyan. Pero kapag tinitingnan po natin yung imahe ng Nazareno, no, dalawang bagay po yung pumasok sa isip ko. At mahalaga po ito. Ang imahe ng Nazareno para sa iba ay imahe ng paghihirap. Kaya nga sinasabi, bakit gustong-gusto nyo yan? No? Bakit pasan-pasan ng krus, sugatan, tinusok pa ng korona sa noo. So, pero bakit ang daming lumalapit? Ang daming naa-attract? Una, sa akin pong pagninilay, ang imahe ng Nazareno ay hindi po imahin ng pagbagsak. Bagamat nakaluhod yan, pero yan po ay imahin ng pag-asa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Imahin po yan na kahit gaano kabigat ang iyong pinapasan, ang iyong dinadala, kaya mo yan. Babangon at babangon ka rin. Kaya nga nagbibigay ng lakas ng loob. Yung bang pag sinulyapan mo, yung mismong imahe ng Nazareno ang mangungusap sa iyo na, kaya mo yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Kaya marami yung napadaan lang, kasi, iba, wala na, gusto nang sumuko pero napadaan sa Quiapo o napadaan sa imahe ng Nazareno, yun na yung nagsabi, kaya mo yan. Yan lang. Tingnan mo nga, di ba? Sugatan na yan. Halos wala nang mapaglagyan sa balat niyan ng nasugat, pero kinaya pa rin. Bumabangon pa rin. So, hindi basta sumusuko at hindi talaga sumuko sa Jesus. Tinapos niya. Kaya pala, no? Madaming pumupunta ng Quiapo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi niyong, wala na akong pag-asa, hindi na ako magbabago. Wala na akong pag-asa, no? Hindi na ako matitino. Kaya sige, sabong pa rin ang sabong, inom pa rin ang inom. Kasi parang sinukuan mo na yung sarili mo na, wala na akong pag-asa, ito na ako Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganun. Kasi diba, ganun, no? Pag sinasabi natin, eto na ako sadya naman po talaga, wala isa man sa atin ang makakapagpabago sa isang tao. Wala. Tanging si Jesus lang. Baka ito yung sinasabi, no? Kaya mo yan. Kailangan mo lang talagang magdesisyon. Pangalawa po, sige nga po, tingnan niyo ulit ang imahe ng Nazareno. Yan po ay imahin o tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pasan-pasan niya yan dahil sa pag-ibig. Pinasan niya yan. Kusang pinasan. Sabi nga sa Ebanghelyo natin, di ba, no? Ngayong linggo na mabuting pastol, kusa niyang pinasan yan. Hindi ipinapasan, kusa niyang pinasan. Dahil sa pag-ibig sa atin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Huwag mo isipin, walang nagmamahal sa akin. Akala mo lang wala. Pag sinabi kasi walang nagmamahal sa akin, kaya hanap tayo ng mga pagmamahal. Pagmamahal na kala mo sa material na bagay, kala mo sa mga pakikipagrelasyon, kaya papalit tayo ng papalit. Kasi nga, sabi natin, kasi naghahanap lang ako ng pagmamahal dahil kulang nga ako sa pagmamahal o kaya wala kasi nagmamahal sa akin. Tumingin ka sa Nazareno. Mahal tayo ng Nazareno. At ang pag-ibig ng Diyos, sapat na yan. Kaya sa dalawang bagay na yan po, no? Kung meron ka yan, hanggat hindi mo yan nakikita, nararamdaman, o tinatanggap, hindi ka makakakilos
ayon sa pagtawag sa iyo ng Diyos. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng, para bang yung sa yung sa pakpak, no? Kailangan itong pag-ibig. Pag hindi mo naranasan itong pag-ibig ng Diyos, hindi ka matututong magmahal. Hanggat hindi ka nakakatanggap ng pag-asa, hindi ka mabubuhayan ng loob. O hindi lang basta parito ang Nazareno para mamaya hawakan ninyo, pupunasan ng panyo, luluhod ka, hahalik ka sa paa, kasi umaasa ka sa himala. Hindi siya nagpunta para lang sa himala. Nagpunta siya dito para makinig ka, mag-usap kayo, palakasin ang loob mo. Kasi tutusin, pagkatapos ng misang ito, yan pa rin. Yung iba, magsasaka pa rin, mangingisda pa rin. Yun pa rin ang trabaho. Pero, nagkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay. Hindi ka api, hindi ka kawawa. Walang problema sa iyo. Ano na? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kalma ka lang. Diba? Kalma lang tayo kasi laging problema, puro problema. Ay di itigil mo na muna yung pamumblema mo sa problema. Pahinga din. Kumuha ka ng lakas sa Nazareno para kung yung sinasabi mong problema, masusolusyonan din yan. Kailangan mo lang talagang magtiwala. Kapit lang. No? Kapit sa Nazareno. Kung paanong kinakapitan ng Nazareno ang krus na yan bilang tanda ng pag-ibig sa atin, lalo din tayong dapat kumapit sa Nazareno. Huwag sa kung saan-saan. Huwag kung kani-kanino. Kumapit ka sa Nazareno. Isang araw, magugulat ka, nalampasan mo na kung anumang bigat ng iyong dinadala o kung anumang bigat ng iyong responsibilidad. Sabihin nyo nga po ulit, mahal ka ng Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Magsitayo po ang lahat. I believe in God, the Father Almighty,